Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Hello sa mga tagapakinig. Ako si Maricel. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang kwentong to, pero siguro sapat nang sabihin na matagal ko nang kinikimkim ang lahat. 5 taon nang nasa Dubai ang asawa kong si Marco. Oo, 5 taon. Sa una kinaya ko pa, video calls tuwing gabi, mahabang chat sa umaga, at mga pangako na uuwi siya next year na hindi naman nangyayari. Pero habang tumatagal, parang unti-unting nababawasan ang parte niya sa buhay ko. Noong unang taon, halos araw-araw siyang tumatawag. Noong pangalawa, naging every other day. Noong pangatlo, once a week. At ngayong panglima, minsan wala pang 5 minuto ang tawag niya, puro pagod ako, may overtime ako, next month na lang tayo mag-usap ng mahaba. Hindi ko alam kung kasalanan ko ba to, o sadyang ganito talaga ang buhay ng mga naiwan dito sa Pilipinas. Kapag tapos na ang tawag niya, bigla na lang bumabalik ang katahimikan. Yung tahimik na hindi nakaka-relax, kundi yung klase ng katahimikan na kumakain sa puso mo. Tahimik ang sala, tahimik ang kusina, tahimik pati kamako, at doon nagsisimula yung lungkot. May mga gabi na umiiyak ako nang wala namang dahilan. May mga umaga na parang wala akong gana bumangon. Pero sa lahat ng yan, hindi ko matanggap na lonely ako. Hindi ko masabi kahit kanino. At lalo na kay Marco. Lagi kasi niyang sinasabi, konti na lang, mahal, uuwi na ako. Pero wala namang dumarating, doon nagsimula. Yung mga pakiramdam na ayaw ko sanang maramdaman, hindi ko gustong umamin, pero totoo. Naramdaman ko ang emptiness, longing, at yung paghanap ng atensyon. Hindi iyon tungkol sa pagiging malandi o kung ano paman. Hindi, tao lang ako. May pangangailangan na hindi ko nalalaman kung paano ko haharapin. Hindi ko ito masabi sa pamilya ko. Hindi ko rin masabi sa mga kaibigan. Puro sila payo, pero walang may alam sa tahimik kong gabi. Kaya tinago ko na lang. Isang gabi, hindi ako makatulog. Paulit-ulit kong iniisip kung bakit parang wala nang natitirang koneksyon sa amin ni Marco. Dahil ba sa distansya? Dahil ba sa pagod? O dahil ba ako mismo naghahanap na? Doon ako napadpad sa isang lugar online. Hindi ko yun hinanap, pero parang ako ang hinila. Isang grupo, isang chatroom, para daw sa mga taong naghahanap ng kausap. Sa una, nakakahiya. Pero naisip ko, wala namang masama kung makipag-usap lang, di ba? Kaya nagstay ako. Nakipag-chat, nag-share ng konti, nagtanong. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, may nakinig. Isang simpleng kamusta ka, ang bumiyak sa pader na matagal kong itinayo. At mula doon, may buhay akong parang nagising. Hindi ako naghahanap ng kung ano, pero habang tumatagal ang usapan, nagiging open ako. Masyado na atang open. Kwento tungkol sa araw ko, sa mga bagay na matagal kong hindi nasasabi ng malaya, sa takot kong hindi ko maamin kay Marco. At habang nagkakausap kami, may nararamdaman ako na matagal nang nakabaon sa loob ko, isang bahagi ng sarili ko na akala ko nawala na. Yung pakiramdam na may nakakakita sa'yo. May sumusuyo. May nakikinig. Hindi yung tipong direktang bawal, pero may init na hindi ko may paliwanag. Hindi ko inisip na delikado. Hindi ko naisip na simula na pala yon ang pagbagsak ko. Simula ng gabing yon, nagsimula akong magsulat. Isang maliit na notebook, kulay cream, walang pangalan. Doon ko sinusulat lahat, yung kaba, yung saya, yung guilt, at yung excitement na hindi ko maamin kahit kanino. Diary ko lang ang nakakaalam ng totoo. Lahat ng lihim, lahat ng desisyon, lahat ng tinatago kong pangarap at takot. Sa bawat sulat ko, pakiramdam ko lumalayo ako ng lumalayo sa buhay na dati kong hawak. Hindi ko na malaya na unti-unti na pala akong tinutulak ng sarili kong mga choices. At ngayon, nandito ako. Kinakausap kayo, inaamin na ang lahat. Ito ang kwento ng mga pinili ko. Mga maling desisyon na hindi na mababalik.
at mga consequences na hindi ko inakala na darating sa ganitong level. Hindi ko alam kung dapat ba akong husgahan, unawain, o kaawaan. Basta tandaan nyo, sa kwento kong to, walang bida. Walang kontrabida. Meron lang isang babaeng naligaw at isang kwentong hindi ko na sana sinimulan kung alam ko lang kung saan ako dadalhin. Akala ko nung una hanggang dun lang matatapos ang lahat. Sa simpleng chat, sa kwentuhan, sa mga taong hindi ko naman talaga kilala. Pero kapag nasimulan mo ng punan ang kakulangan na hindi mo makuha sa sarili mong tahanan, parang humahanap ka palalo. Ganoon ang nangyari sa akin. Hindi ko sinabi kay Marco. Paano ko sasabihin? Paano ko aaminin na may nakakakausap akong iba, kaya pinili kong manahimik. Pinili kong dalhin lahat ng emosyon sa diary ko at sa gabi-gabing pag-online na unti-unting nagiging routine. Marami akong nakilala. Iba-iba sila. May mahiyaing magtanong tungkol sa araw ko, may biglang confident, may matatamis magsalita. At sa bawat mensahe, naramdaman kong may humihila ulit sa mga bahagi ko na matagal nang natutulog. Hindi ko masasabing naghahanap ako, pero hindi ko rin masasabing hindi ko nagustuhan yung pakiramdam ng pagiging pursued. Yung pakiramdam na may naghihintay sa'yo. Yung may nagsasabing, ingat ka, ha, kahit hindi mo naman sila kilala ng personal. At sa bawat gabing pumupunta ako sa chat rooms, mas lalo kong naramdaman kung gaano kalalim ang butas na iniwan ng 5 taon na pag-iisa. Sa tuwing may nagkukuwento sa akin, sinusulat ko agad sa diary ang bawat detalye. Hindi yung ginagawa namin, kundi yung pakiramdam. Yung anticipation, yung thrill ng pagtingin sa screen at makitang may nag-message ulit. Yung kaba sa dibdib kapag may nagpapa-cute. Yung guilt na pilit kong itinataboy pero hindi ko magawang bitawan. Diary ko ang nakakaalam ng lahat. Siya ang tanging nakakita sa unti-unti kong pagkalubog. Doon na nagsimulang magbago ang relasyon namin ni Marco. Kapag tumatawag siya, nakatingin ako sa screen pero utak ko lumilipad sa ibang tao. Kapag tinatanong niya ako kung kumain na ba ako, oo lang ang sagot ko. Kahit minsan hindi ko siya naririnig dahil nagmo-message sa akin yung isa. Madalas na akong magpaalam na matutulog na ako kahit hindi pa. Kasi gusto ko pang magstay online. Gusto ko pang maramdaman yung thrill ng pagiging hinahanap. Lying came easier each day. At sa bawat kasinungalingan, may guilt, pero may kasunod na excitement. Hindi ko ito plinano. Hindi ko ito gustong mangyari, pero dumating na lang. Isang lalaki, matagal ko nang kachat. Mabait kausap, hindi bastos, hindi demanding. Lagi siyang may simpleng tanong, have you eaten? Are you okay? Mga tanong na hindi ko na naririnig kay Marco. Nakipagkita ako sa kanya sa isang coffee shop. Public place. Walang delikado, pero iba yung kaba. Yung pag-upo niya sa harap ko, yung tingin niya na parang may nakikitang hindi nakikita ni Marco sa akin. Wala namang nangyari na masama. Wala ring mali sa ginawa naming pag-uusap, pero mali na akong huminga ng mas malalim kaysa dapat. Mali na akong ngumiti ng mas matagal. Mali na akong umuwi nang may ngiting hindi ko maipaliwanag. At pag-uwi ko, sinulat ko lahat sa diary. Simula noon, naging madalas ang meet-ups. Hindi sa lahat ng tao, kundi sa iilang nagbibigay sa akin ng pakiramdam na buhay pa ako. Sa bawat pagkikita namin, naramdaman kong parang may 2 mundo na akong tinitirahan. Isang mundo na puno ng responsibilidad at isang mundo na puno ng lihim. At unti-unting nababawasan ang takot ko. Nakakalimutan ko na delikado ito. Nakakalimutan kong may asawa ako. Nakakalimutan kong pwedeng masira ang lahat. Pero sa bawat pagkalimot, ang diary ko ang nagtatala. Isang araw, nag-text si Marco. Si Jonathan magstay muna dyan ha, habang naghihintay ng scholarship. Si Jonathan, anak niya sa unang asawa, 19, tahimik, magalang. Hindi namamansin masyado. Dumating siya na may dalang maliit na bag. Tita Maricel, saglit lang ako dito. Tinanggap ko siya, syempre. Anak siya ni Marco. Pero habang tumatagal, napapansin kong iba siyang tumingin. Hindi ko alam kung nag-i-imagine lang ako, pero may tingin siya na parang may alam siya tungkol sa akin. O baka paranoid lang ako dahil sa dami ng tinatago ko.
May araw na napansin niyang bagong lipstick ang gamit ko. Bagay sa'yo, sabi niya. Bigla akong napalingon. May gabi na lumabas ako ng kwarto ng late galing sa pag-online at napatitig siya sa akin na parang tinatantya kung saan ako galing. May pagkakataon na naamoy niya ang bagong pabango ko. Ibang scent yan na, sabi niya, nakatingin ng diretsyo. Naramdaman ko ang kaba. Pero tinawanan ko lang, parang wala lang. Habang tumatagal, mas lalo akong nagiging kampante sa mga kasinungalingan ko, mas nagiging malakas loob ko, at mas nagiging attached ako sa mga taong hindi ko dapat minamahalaga. Pero may isang bagay na hindi ko naisip. Ang diary. Ang maliit na notebook na yon ang kabuuan ng lahat ng tinatago ko. Lahat ng kasalanan, lahat ng lihim, at sa ilalim ng bubong na iyon, kasama ko si Jonathan. At doon nagsimula ang tunay na tension. Hindi ko alam kung hanggang kailan akong ligtas o kung kailan hahawak ang ibang kamay sa mga pahinang hindi dapat mabasa ng kahit sino. Hindi ko alam kung ilang gabi na akong halos walang tulog. Gabi-gabi akong online. Gabi-gabi akong kinakabahan na baka may makaalam. Gabi-gabi akong gumagawa ng mga desisyong hindi ko maintindihan kung bakit ko pinipili. At dumating ang araw na bumigay ang katawan ko. Pag-uwi ko mula sa trabaho, diretsong bagsak ako sa kama. Naka-uniform pa ako. Hindi ko man lang namalayang nakatulog ako ng sobrang lalim, sobrang bigat. Parang gusto kong takasan ang buong mundong nilikha ko. Hindi ko alam na sa ilalim ng unan ko may unti-unting gumuguhong kinabukasan. Isang mahinang tunog lang, parang papel na dumulas. Hindi ko narinig, pero may ibang nakarinig. Si Jonathan. Minsan, naririnig ko siyang dahan-dahang naglalakad sa hallway. Tahimik kasi siyang bata, maingat. Para bang sanay na hindi gumawa ng ingay. Kaya nang mahulog ang notebook ko sa sahig, siya ang nakakita. At ginawa niya ang hindi ko kailanman inakalang magagawa niya. Binuksan niya ang diary ko. Binasa niya ang bawat pagsisinungaling ko, bawat gabi ng pagnanais, bawat lihim na sana, hindi ko na lang isinulat. Hindi ko alam kung gaano katagal niyang binasa yon. Hindi ko alam kung tumayo ba siya doon habang lumulubog ang mundo ko sa harap niya. O umupo ba siya at sinuri bawat linya, bawat pangalan, bawat pakiramdam. Pero pagdilat ko, nandun siya. Pagmulat ko ng mata, napatayo ako agad. Nakatingin siya sa akin. Nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang diary ko. Jonathan, halos pabulong kong tanong, ramdam ang pag-angat ng dibdib ko sa kaba. Hindi siya sumagot agad. Binuklat niya ulit ang pahina. Dahan-dahan, parang sinasadya niya akong pahirapan. Yung sinabi mo dito, binasa niya ang isang linya. Parang may apoy na bumabalik tuwing may naghahanap sa akin. Natigilan ako. Parang may sumabog sa loob ng tenga ko. Hindi ako agad makahinga. Jonathan, hindi mo dapat binabasa yan. Ngumiti siya. Hindi galit. Hindi natatakot. Mas delikado, bakit? Kasi totoo? Sagot niya. Nilapitan ko siya. Pilit inaabot ang diary. Please, hindi mo naiintindihan. Wala yang ibig sabihin. Pinutol niya ako. Wala. Tinaas niya ang notebook. Tita Maricel, ikaw mismo nagsulat nito. Ikaw ang nagsabi kung ano ang hinahanap mo. Ikaw ang nagkwento kung ano ang pakiramdam mo kapag may ibang lalaki na nagbibigay atensyon sa'yo. Hindi ko alam kung magsisigaw ba ako or iiyak. Pero wala akong nagawa. Jonathan, please, don't tell your father. Hindi ko kayang masira siya. Hindi ko kayang masira yung pamilya natin. Nilingon niya ako. Matalim yung tingin niya pero kalmado. Masyadong kalmado. So, natatakot ka? Tanong niya. Napaupo ako. Oo, natatakot ako. Kung takot ka ngayon, tumayo siya at lumapit sa akin. Bakit sila ang nakahawak sa mga bagay na hinihintay mo pa rin hanggang ngayon? Para akong sinampal. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig kong sagot. Nabasa ko lahat, sabi niya. Lahat. Pati yung part na sinabi mong buti pa sila. Ramdam ko yung init, yung pagtingin. Napapikit ako. Jonathan, please. Tumayo siyang mas malapit. Kung ganun pala ang gusto mo. Bakit sila? Bakit hindi ako?
Parang nahulog ang puso ko sa tiyan ko. Hindi ko alam kung anong naramdaman ko. Takot, hiya, gulo, lahat sabay-sabay. Jonathan, hindi mo naiintindihan. Naiintindihan ko? Tumigil siya sa harap ko, halos marinig ko ang hininga niya. Naghahanap ka ng atensyon. Naghahanap ka ng may nakakakita sa'yo. Naghahanap ka ng iba. Hindi ba't yan ang sinulat mo? Para akong naipit. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makatingin. At mas lalo akong natakot nang gumaan ang boses niya. Bakit ka pa naghahanap sa iba kung nandito naman ako? Niluhod niya ang isang tuhod sa harap ko. Parang pinipilit akong tumingin sa kanya. Hawak ko na ang totoo, bulong niya. At alam mong kaya kong sabihin kay Papa, kung gugustuhin ko. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagalit. Mas nakakatakot dahil hindi niya kailangan gawin iyon. Jonathan, anak ka ni Marco. Hindi tayo pwedeng, pero ginawa mo sa iba. Mabilis niyang sagot. Ginawa mo sa lalaking hindi mo asawa. Bakit sila pwede? Pero ako hindi. Nanginginig na ako. Hindi ko alam kung saan ako titingin. Please, halos humikbi akong sabi, huwag mo akong pilitin. Ngumiti siya. Hindi kita pinipilit. Alam ko lang, trapped ka ngayon. At wala kang choice kundi ako ang piliin mo. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakaupo lang, nanginginig. Hindi ko alam kung paano ko pipiliin ang tama kapag lahat ng daan papunta sa pagkawasak. At doon ko naramdaman ang isang bagay na hindi ko gustong aminin. Natalo niya ako. Hindi dahil mas malakas siya. Hindi dahil gusto ko siya. Natalo niya ako dahil hawak niya ang lihim ko, ang kaluluwa ko. Ang bawat kasalanang sinulat ko sa notebook na yon. At ako mismo ang may gawa. Sa dulo ng lahat ng yon, may isang katotohanan lang. Bumigay ako, hindi dahil gusto ko. Hindi dahil hinanap ko siya. Bumigay ako dahil naipit ako. Dahil pinagsamantalahan niya ang kahinaan ko. Dahil ginamit niya ang mga lihim ko para pilitin akong sundin ang gusto niya. At doon nagsimula ang gabi na hindi ko na kailanman makakalimutan. Hindi ko alam kung paano ako nagising kinabukasan. Para akong binuhusan ng malamig na tubig, pero walang tunog, walang sigaw, puro katahimikan lang. Yung klase ng katahimikan na parang may nakasabit sa hangin, naghihintay na gumuho. Nakatayo si Jonathan sa may kusina, nagtitimpla ng kape na parang walang nangyari. Simple lang ang tingin niya sa akin, pero sapat para maalala ko ang buong gabi, para maalala ko ang pagkatalo ko, ang kahinaan ko. At doon ko naramdaman, nasira ako. Good morning, tita. Sabi niya, parang wala lang, pero may konting ngiti sa gilid ng labi niya. Yung tipong ngiti na hindi halata sa iba, pero ramdam mo kung saan ka tatamaan. Hindi ako nakasagot agad. Para akong nanigas. Para akong nagkulong sa loob ng katawan ko mismo. At sa unang pagkakataon, naisip ko, hindi na ako ligtas sa sarili kong bahay. Simula noon, bawat araw naging maingat ako. Bawat hakbang ko parang may nakaasunod. Bawat tingin niya parang paalala na hindi ko siya pwedeng kalabanin. Hindi siya nagbanta ng malakas. Hindi niya ako sinigawan. Hindi niya ako tinakot ng lantaran. Pero may mga salitang mas mabigat pa sa sigaw. Gusto mo malaman ni Papa to? Alam mo yung hawak kong ebidensya, di ba? Kahit anong sabihin mo, ikaw ang nagsimula. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit na tama siya sa ibang parte o na ginagamit niya iyon para itali ako sa kanya. Sinubukan kong takasan. Sinubukan kong iwasan siya. Sinubukan kong bumuo ng pader sa pagitan naming dalawa. Pero sa tuwing lalayo ako, parang mas lalo siyang lumalapit. Mas tahimik, mas mapanood, mas delikado. May araw na nasa sala ako, nanonood lang ng TV, kahit hindi ko naman naiintindihan ang palabas. Umupo siya sa tabi ko, hindi man lang nagpaalam. Tita, sabi niya, hindi inaalis ang tingin sa screen, bakit ka parang hindi makahinga? Hindi ko siya sinagot. Hindi ko kaya. Kaya niyang buksan ang pinto ng kwarto ko kahit hindi ko naririnig. Kaya niyang tumayo sa likod ko nang hindi ko namamalayan. Kaya niyang hawakan ang tingin ko at hindi na ako makaalis. At ang mas masama, nasimulan ko nang kilalanin ang bagong bersyon ng sarili ko, isang bersyon na hindi ko gusto, ngunit hindi ko matakasan.
Hindi ko alam kung paano ko ilalarawan ang mga sumunod na linggo. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang bawat gabi na hindi ko alam kung ako ba ang mali. O ako rin ang biktima. Alam kong mali ang lahat. Alam kong kasalanan ko ang unang hakbang, pero ipinilit niya ang ikalawa at ikatlo. At mga sumunod pang hakbang na hindi ko na matandaan kung kailan nagsimula at kailan ko tinigil. Hindi ko na alam kung ako pa ba si Maricel o iba na akong tao. May araw na naisip kong umalis, mag-impake, magsabi kay Marco ng kalahati ng katotohanan. Pero paano kung tanungin niya ang buong buo? Paano kung malaman niya lahat? May araw na naisip kong magsabi kay Jonathan na itigil na niya. Natama na hindi ko na kaya. Pero sa tuwing bubuka ang bibig ko, nauuna ang takot. At may araw rin na naisip kong magsumbong, humingi ng tulong. Pero sino ang papaniwala sa akin? Babaeng nagsimula ng lihim? Babaeng nagsulat ng lahat sa diary? Ako rin ang gumawa ng patibong at ako rin ang nahulog. Isang gabi, habang nakaupo ako sa loob ng banyo, nanlalamig ang mga kamay ko, tinanong ko ang sarili ko, paano ba ako nakarating dito? Oo, nagkamali ako. Oo, hinayaan ko ang sarili kong malunod sa pagnanasa, sa atensyon, sa init na hindi ko makuha kay Marco. Pero hindi ko inakala na ang kasalanang sinimulan ko sa iba, babalik sa akin ng ganito kabigat. Hindi ko inakala na may hahawak sa akin sa paraang wala akong laban. At sa loob ng salamin, hindi ko na halos makilala ang sarili ko. Kaya ngayon, heto ako, humihinga pero parang walang hangin, nagsasalita pero parang walang boses. At kinakausap ko kayo dahil hindi ko alam kung sino pa ang tatanungin ko. Gusto kong magtapat, gusto kong lumayo, gusto kong lumaban. Pero bawat galaw ko parang may katumbas na parusang hindi ko kaya. Kaya ngayon, tinatanong ko kayo, kung kayo ang nasa sitwasyon ko, ako ang nagkamali. Pero ako rin ang ginamit. Ako rin ang tinakot. Ano ang gagawin ninyo? Tatakasan ba ninyo ang kasalanang kayo rin ang nagsimula? O lalaban kayo kahit wasak na? At dito nagtatapos ang kwento ko. Hindi sa isang malinis na ending, hindi sa pagkapanalo, hindi sa pagbangon, kundi sa katahimikang naiwan sa pagitan naming dalawa. At sa tanong na hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang sagot. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento. Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.